Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Dalawang kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Unang kwento. Sisimulan ko sa pagpapakilala sa katrabaho at kaibigan ko. Napangalanan na lamang nating Junmar. Isa si Junmar sa mga una kong naging kakilala at kaibigan. Mula nung na-assign ako sa ibang department na pinagtatrabawan ko. Si John Mara yung tipo ng tao na mabait, masayahin, kwela, makwento at pala kaibigan. Natunayan, doon pa lang sa area namin ay halos kumpare na niya yung lahat ng kasama niya. Kinukonsider ako naman siya na kaibigan pero hindi yan tipong close talaga. Meron pa rin siyang close sa mga kasamahan ko. Yung tipong pinakamalapit din sa kanya doon. Nasanay na kami na doon yung ugali ni Junmar. Kaya sobrang nagtaka kaming lahat ng isang partikular na buwan doon. Bigla-bigla na lamang siya maging barisa at malalim lagi yung iniisip. Pag tinatanong naman namin siya, ang lagi niyang sagot ay masama lamang umano yung pakiramdam niya. Kung hindi naman tayo, kulang sa tulog. Pero kahit yun, yung sinasabi ay alam mo may malalim siyang iniisip. Bukod pa doon, panagir nitong tila. Hindi ko na yan bibigyan pa ng ibang kahulugan gawa ng naging abala na rin ako sa trabaho sa nagdaang mga araw. Yumipas pang ilang linggo. Bigla na nang hindi na pumapasok sa trabaho ito. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Kahit may pinaka-close ng kaibigan ay hindi rin alam. Hindi rin naman kasi ito nag-reply sa mga text at chat nila noon. Ilan sa mga katrabaho namin, yung nagpasyang dalawin si Jumar. Kukumustay nila ito. At tatanungin na rin nila kung bakit hindi nila ito pumapasok. Nalaman na lamang namin na si Junmar pala ay na ospital. Hindi ko na naitanong kung ano ba yung sakit ito basta malubha na daw yung nudoy ni Junmar. Pinagdasan ko naman na sana'y gumaling na yung kaibigan namin. Yun nga lang, pagkatapos naming mabalitaan na sa ospital na ito, yun ang araw lang. Sunog naman naming nalaman na pumanaw na ito. Sobrang nagulat naming lahat sa balita. Malungkot yung mga kasama namin sa trabaho, lalo na yung mga close talaga sa kanya. Sumakabirang buhay na rin yung mga magulang ni Junmar. Sa mga pito at pipa lamang siya nakatira. May kinakasama naman siya. Hinga lang, nasa home com ito at nagtatrabaho bilang kasambahay. Ang pinakaabala naman sa pagsasaayos ng katawan nito ay ang pinsan nitong babae na si Joy. Sa group chat ng kasama ko sa trabaho, din niya binalipal yung mga detalye ng lamay ni Junmar. Dito manalaman namin na yung burol pala nito ay gagawin sa bahay ng tito at tita sa bukid. Nadismaya ako ng konti. Medyo mahirap kasi yung daan patungo doon sa tito at tita niya. Alam ko yun. Kasi maraming beses na kaming pumunta nung nag-iimbita itong si Junmar pag may piyesta sa kanila. May maayos naman na pwedeng paglagyan ng lamay ni Junmar sa bayan at mas malapit pa pero ayon kay Jory, doon na lamang umano para hindi na bababa yung mga iba pang kamag-anak. Sa unang araw ng lamay, 4 kami nakasama niyang pumunta. Mabuti na lamang at nakatrail bike ako na mga panahon na yon. Dahil yung pumunta kami, sobrang putik dahil nag-uulan. Nung nakarating kami ay nakita namin na yung atao ni Junmar ay nasa labas lang ng bahay ng pipa at ipan niya. Meron lang malaking tarapal sa labas doon. Nakiramay kami agad doon sa pamilya, syempre. Tiningnan na rin namin si Junmar sa kabaong. Para wala itong natutulog. Tinausap namin yung pinakaabala na pinsan niya na si Joy. Nagtanong na rin kami kung ano ba talaga ang nangyari sa kaibigan namin.
Dito kay sinabi niya na meron umanong tumor sa utak itong si Junmar. Baliw napapansin namin sa kanya na palaging nakapulala at maraming iniisip. Sinyaris na pala ng sakit ni Don. Huli malamang nila ito nalaman nung nagpa-ospital kam si Junmar dahil sa sobrang sakit ng ulo. Pagkalipas pa daw ng ilang araw ay bigla na lamang nanghila ito. Hanggang sa namatay na nga. May tanong na rin namin kung kailan nimilibing ni Junmar. Sabi ni Joy, sa daraping na Lunes daw yung libing. Bare, hihintayin pa kasi yung kinakasama nito galing Hong Kong. Hindi naman kami masyadong nagdadaldun at umuwi na kami pagkalipas ng higit isang oras. Looks sa munod na gabi, 2 na lamang kami ng kasama ko yung pumunta. Hindi na daw sasama yung 2 pa namin katrabaho dahil sobrang layo na nga na lugar ng lamay. May dala kami mga pagkain, konting pera at mga gamit sa sugal tulad ng barahat bingo set. Nagpaalam na rin ako dito kay Joy na baka sa susunod na mga gabi ay hindi na kami pupunta. Sa last vigil at sa mismong libing na lang yung sunod na punta namin nun. Naintindihan naman nila ito at nagpasalamat rin dahil sa mga dala naming regalo. Pam-anim na araw na mula nung lamin ni Junmar. May kasama na ko sa trabaho. Yung biglang lumapit sa akin sabay-sabi ng, Ray, alam mo ba may nangyari doon na gulo sa lamay ni Junmar? Magtatalong pa sana o kung ano yung tinutukoy niyang gulo pero naging abala kami bigla nun. Nawala na rin sa isip ko yan kaya hindi ko na ulit na itanong pa. Gabi ng last vigil. Pumunta ako at man iba pa daming katrabaho. Mas marami na rin yung bisitang kamag-anak na dumating maging yung kinakasama ni Junmar na galing pang Hong Kong. Pamalanan na lamang natin itong Marion. Bito, kapansin-pansin na nakasarado yung uluhang parte ng kabaong ni Junmar. Bukod ron, ay may nakapatong rin na isang krus sa ibabaw nito. Naalala ko bigla yung sinabi sa akin ng katrabaho ko tungkol din sa nangyaring gulo. Natsyempuan ko si Joy dun sa bandang likuran. Dito ko na siya pinanong. Bakit galan yung forma ng tabaong ni paring Junmar? At bakit may krus pa ito? Pinanong ko na rin siya tungkol sa nangyaring gulolon. Sinenyasan niya ako na doon kami mag-usap sa may bandang dulo. Pumorma siya na parang bubulo. Dito naman na kinumpirma na nagtabulungan ng mga nagdaang gabi ng lamay. Ayon kay Joy, meron daw nagsusugal malapit sa kabaong na nakarinig ng mga pag-uhoy. Lang pakinggan daw nila itong maigi. Daling umano yung uwol na yon sa nood mismo ng kabaong ni Junmar. Bigla na lamang daw nagsipagtakbuhan dahil sa takot yung mga tao nun. Lasundan pa nito nung isang beses habang nadrosaryo umano yung mga nadadasal. Buod sa mga pag-uwol na narinig. Bigla laramang umanong umuga yung kabaong na animoy. Parang merong nagpupumiglas sa loob nun. Gaya ng una, natakot at napsipagtakbuhan binong nakaranas doon. Maging ito daw si Joy ay nakaranas din ng minsang gumising siya ng madaling araw para uminom ng tulid sa dispenser. Nakita niya man na yung figura ni Junmar sa tabi mismo ng kabaong ito. Animoy, para daw nitong pinitingnan yung sarili. Nawala din naman ikaw pagkusap ulit ng mata niya. Pati naman ng ibang tamag-anak ay nakaranas din ng mga hindi maipaliwanag na mga kababalagan. Meron naman nung nakaranas na may mga organic na nawawala o gumagano mag-isa. Namamatay yung tandila sa kabinang kabawala kahit wala na mamahangin. Pero pinakamadalas umano na nangyayari ay maririnig nila na pinatawag yung pangalan niya at boses ni Junmar yun. Dahil sa mga pangyayaring galon ay naisipan ng buong maghanap. Natakpan na lamang yung kabaong tapos lagyan ito ng krus. Bubuksan na lamang ito pagkarapin nito sa simbahan.
Naging abala yung huling gabi ng lamay. Mas marami na yung pumuntang kamag-alak. Pamorninan bin yung pasodali pabing ko doon. Kinabukasan, araw ng yuding. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay sunod-sunod na aberya yung nangyari. Pinakaunang aberya, nawali ang pagsundo ng karo sa pito ni Junmar. Paliwanag naman ng driver ay naligaw daw ito. Marimutan din umano niya yung daan. Bukod ay sobrang pahirapan din dawa ng napakalbak din ng mga daanan papasok doon. Pagkarating naman sa simbahan, nakita namin na may nagaganap pala na binyagan bayan. Natarawan ng konting pagtatalo galing sa namumuno ng simbahan at ng ibang kamagada. Lawli daw kasi yung dating ng patay, kaya inuna muna yung mga magpapabinyag noon. Wala kaming nagawa nung kundi maghintay na lamang na matapos. Hindi kalaunan, naipasok na rin sa simbahan si Junmar. Pagkatapos ng buong seremonya ng padasal ay umabante na kami papuntang simenteryo. Bandang 4:30 na ng hapon. Awakalo ko'y wala nang abiryang mangyayari. Hindi pa pala. Nung nasa kalagitnaan na kasi kami ng biyahe, biglaan lang tumirik ang karo. Nung buksan ng driver yung huday, laipan namin na umaapo yung battery at iba pang parafen ng sasakyan. Sabi sa ng driver, wala na umanong ekstang karo yung punerarya. Sali pa'y magpapadala lamang daw ito ng mekaniko na mag-aayos ng sasakyan. Ibig sabihin, maghihintay kami ulit. Dahil na rin sa mga aberya, may biro na ako dito sa mga katrabaho na ng parang ayaw pa tamang palibing itong kumpare natin si Junmar. Nadawanan na lamang din sila. Dumating din hindi ka na una ng mekaniko. Pinagpiluhan nila ng driver na ayusin ang karo. Pagkalipas ng higit isang oras ay naayos at napaandar din ng karo. Dire-diretso na kami ngayon papuntang simenteryo. Luihapin na lawin patungo sa dapat sana'y paglilibingan si Junmar. Lakita namin nun. Lamababaw lang yung lupa at bukod doon ay meron pa itong mga basura. Nagkaroon ulit ng kalituhan at konting pagtatalo. Pariwanag naman ng namamahala sa simenteryo ay hindi umano nila alam na nilagyan pala ng basura yung hukay. Kaya naman daw mababaw yun dahil hindi na nagamit yung mini backhoe dahil may hibinbin noong umaga at nung nakarang araw, parang nakalimutan lalaliman dahil sa sobrang abala na rin. Ang ginawa na lamang ng mga namamahala ay pinakuha na lamang yung mga basura. Nilariman yung hukay. Para mapadali na ay ginamit ulit yung mini backhoe. Resulta nun, naghintay ulit kami. Bumilid din naman ako sa mga ibang bisita, gawa ng kahit padabi na ay nandun pa rin sila naghihintay na malibing si Junmar. May iba na umuwi na, pero mas marami pa rin kami naghihintay. Nung matapos na palalining yung hukay ay naipwesto na yung kabaong ni Junmar para sa huling misa. Pambol, akala ko talaga, wala nang mangyaring aberya. Patapos na yung huling bendisyon ng mula sa likurang parte ng mga bisita, ay nagkaroon bigla ng kaguluhan. Maya-maya ay nakita namin na may dalawang babae na animay nagtatalo. Tapos bigla na lamang nagkahabulan. Ang malupit dito, naghahabulan sila patungo din sa pwesto kung saan naroroon yung kabaong ni Junmar. Naabutan yung isang babae kaya natulok niya yung kabaong. Ilungabas doon sa kabaong yung katawan ni Junmar. Sigawan lahat ng mga bisita at kamag-anak pagkakita sa nangyari. Kadad namang naawat yung mga babaeng nagtatalo nun. Isa sa mga bisita yung sangkot na babae. Bali nalaman pala ng ambik yung isang babae ng mister nito kaya nagdabaragulan at nagkabulo. Buti nalabap na rawat. Hindi na rin nila ko pinabarangay. Idinalik din sa kabaong yung natapong katawan ni Junmar. Pagkatapos ng mga komosyon at konting pagtatalo ay, sa wakas, may libing na rin ng kaibigan namin.
Mag-aalas 8 na ata ng gabi nang makaalis na kami ng sementeryo. Naabutan na nga ng gabi with ni Junmar. Ilang linggo pagkatapos ng gabi na balik ko rin kami sa dating buhay. Tapos na rin ang panahon ng kanungkutan. May paon na rin kaming naprayang pangpalit sa pwesto ng kaibigan namin. Ang hindi ko rin maintindihan. Gabi-gabi kasi ay ladi akong nananagimit ng nakakatakot. Sa bawat panaginip ko ay lagi kong nakikita si Junmar. Minsan nakatayo. Minsan naman ay naglalakad lang. May isang punto ng panaginip ko na parabang meron itong sinasabi sa akin pero wala akong maintindihan. Ang pinakabalinaw lang talaga na narinig ko ay ang talala ng kinakasama nito na si Marilyn. Araw na ng Sabado, rest day ko. Lagpas siya akong dalawin yung punto ni Junmar. Pagkaraping ko ng sementeryo ay nakita ko na naroroon pinsan niyang si Jory. Pinawag ko siya noon tapos nagkamustahan na rin kami. Maya-maya biglang may lumapit sa amin na isang nagpakilalang si Poy Torero. Tapos sabi niya, "Sir, ma'am, tamang anak niyo po ba yung nakalibing dyan? May gusto sana ako sasabihin eh." Ayon sa kanya, nakatira siya hindi kalayuan sa loob ng sementeryo. Dun daw sa parte na yon yung ruta nila papunta sa bahay niya. Pagka umano na abutan siya ng gabi, lalo na pagka madaling araw, ay may nakikita umano siyang figura ng tao na medyo may kaliitan. Balingkinita ng katawan at medyo patulis yung buhok na umiiyak to mismo sa tapat ng puntot. Tapos ay bigla-bigla rin umano itong nawawala. Pinagtapat niya na meron siyang third eye at sigurado siya na multo nga yung nakikita ni Neo. Ayaw din niya yung lapipan kasi baka siya naman umano yung kambalain. Sa tingin din umano niya, ay may gusto umano itong gawin kaya ito nagpapakita. Batay na rin sa deskripsyon ng sepulturero, sigurado kami na multo ni Junmar yung nakita niya. Hindi rin nagpadaliw si sepulturero. Bay tinalog siya bigla ng iba niyang kasama. Naiwan kaming dalawa ni Joy. Nagbahagi rin sa akin si Joy na noong nakaraang maladabi ay lagi umano yung napapanaginipan yung Kuya Junmar niya. Gaya din sa akin, bukod sa nakikita o niya umano sa panaginip ay may pagkakataon na parabang may sinasabi itong hindi niya maintindihan. Ang maliwanag lamang na sinabi ng kuya niya, pangalan ni Marilyn. Gaya din sa panaginip ko. Nag-iisip kami kung ano ba talaga yung gusto niyang iparating at bakit na ito nagpaparamdam sa panaginip. Ilaw sandali pa. Naisip na lamang ni Joy na baka may inihabilin si Junmar dito kay Marilyn. Gawa ng lagi nga niya itang binabanggit. Tabab naman namin siyang tinawagan. Sinagot din naman niya ito. Salukuyan siya na sa Manila noon para magproseso pabalik sa pinagtatrabawan niya din sa Hong Kong. Bali video call po ito, Sir Seth. Tinanong namin siya kaagad kung may inihabilin ba si Junmar sa kanya bago ito namatay. Nag-isip muna ng malalim si Marilyn. Natandaan bigla ni Marilyn na may sinabi daw si Junmar sa kanya nung nasa ospital ito na kapag namatay daw siya ay gusto niyong mailibing tatabi ng puntod ng kanyang mga magulang. Pinakipan niya yung conversation nila ni Junmar. Pita na nga namin na kumpirma na baka yun yung gusto mangyari ng kaibigan namin. Nagplano na kami noon ni Joy na maghanap ng pera para mailipat si Junmar. Hindi rin kasi biro yung kadestusin. Gaya ulit ng dati, nag-ambadan kami ng mga katabaho ko. Nagbigay rin ng pera yung iba pang kamag-anak ni Junmar, lalo rin nasa abroad. Pagkalipas lamang ng isang linggo ay nailipat na namin ng paglilibilan yung katawan ni Junmar, katabi ng magulang niya. Tama nga kami.
Pagkatapos kasi na mailipat ay tuluyan na nga na hindi na ito nagpaparamdam sa panaginip ko. Pati Marintay Joy. Tahimik na rin ang pagtulog namin. Alam ko rin sa sarili ko na payapa na si Junmar. Dahil tatabi na niya ang kanyang mga magulang. Sumunod do karanasan. Nangyari naman ito sa pareho ring taon. Nagkaroon po kasi ako ng hobby. Ito nga yung paglalaro ng gel blaster at ng airsoft. Yung purpose ko lamang talaga nung una kaya ako bumili ng ganun ay para pang-depensa sa bahay. Usong-uso kasi ng mga panahon na yun, yung pagnanakaw at takit bahay. Mas lalo pa akong napabili ng minsang isang kapitbahay namin ni Roban. Buti na nga lang at may airsoft ito. Ito rin yung ginamit niya pang taboy din sa magdanakaw na yun. Dadabi naman itong nahuli dahil kitang-kita sa mukha niya at tatawan yung pinsanan ng airsoft. Taga-kabilang purok lamang bigyan ng loob sa kanila. Kadad ako naganap sa marketplace sa Facebook ko saan ako makakabili. May namik na akong nagdebenta ng 3 unit. Ito nga yung airsoft rifle at handgun. Bumili rin ako sa kanya ng gel blaster na parang airsoft din pero yung parang ginagamit ay kung tawagin, gel boys. Malaman ko rin sa kanya na nag-upgrade din siya ng mga unit kaya pina-upgrade ko na rin lahat ng mga airsoft guns ko. Bukod doon, malaman ko rin na kada kabilang bayan ng pala siya nakatira. Sobrang lapit lamang dito. Dahil sa madalas ko na nga siyang kinakausap ay bigla ko na lamang siyang naging bagong kaibigan. Pamalanan na namang natin siyang James. Isinari din ako ni James sa group chat nila sa Messenger. Pababo lang talaga sa ganitong hobby. Much better daw talaga sumali ako sa mga grupo kapareho ng hilig ko lang. Marami rin daw talaga akong matututunan pagkaduna. Hindi naman ako nagsisi sa sinalian kong grupo kasi mababait naman sila kausap. Sumasagot din sila sa mga tanong ko. Minsan ay nag-aaya rin itong si James na mag-practice game kami ng airsoft sa lugar nila. Meron kasing malapit na bakanting lote na pwedeng gamitin. Pagmamayari naman daw yun ang magugang niya. Medyo magubot yung lugar kaya maraming pwedeng pagtaguan. First time ko na meeting iba kong kagrupo sa GG nung nag-practice game kami. Gari nung sa chat. Pagdating sa personal ay ang babait din nila kausap. Meron pala kwela sa kanila na mabilis kong nabinta sundo pero hindi pa pala kami kompleto. May iba pang hindi sumali sa practice game. Tawhali hanggang hapon kaming naglaro nun. Sa kabuuan ni masaya kami lahat sa paglalaro. Masaya rin ako gawa nang nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Lumipas ang ilang linggo. May biglang nag-message sa GC namin. Meron daw magaganap na tournament ng airsoft sa kabilang bayan. Dagad naman akong minessage ni James sa mali nag-aya ito sa akin na baka gusto kong sumali. Sinabi ko sa kanya na pwede naman akong sumali kasi off ko naman sa trabaho pero dapat ay sunduin niya ako sa bahay sa araw ng mismong event na yun. Bukod kasi sa hindi pa naayos yung motor ko ay hindi ko alam yung game site na pupuntahan namin. Pagdating nga ng linggo, sinundo na ako ni James sa bahay. Maag na kaming nakarating sa event. Bandang 8:30 ng umaga talo. Lamit ko na rin yung iba pang kagrupo na hindi ko nakasama yung nag-practice kami ng airsoft. Medyo awkward nga ng konti gawa ng madadanda rin yung trabaho ng iba sa kabila. May isa man na negosyante pa kasi may kaya sa buhay. Majority naman ng mga kagrupo ay taga Davao pa at dumayo rin talaga si Ben sa event na yun. First time binira maglalaro. Nasa 11 things kaming lahat na naglalaro no. Mainit yung laro namin. Kasi buod sa intense talaga yung game, literal talaga na nasa ilalim ng perik ng sikat na araw kami naglalaro. Para may idea ayo kung paano yung airsoft namin dito sa Mindanao. Pwede nyo ram isearch sa YouTube yan. Buong araw yung event. Natapos naman ikaw ng mga bandang 6 na ng hapon. Hindi kami yung mag-champion pero kahit yan ay masayo pa rin yung karanasan. Lalo na sa kagaya ko na first time pa sumali sa mga ganong event.
Lev ay biglang isa sa pinaka-senior ng grupo na si Sir Anton. Pumunta daw kaming lahat sa bahay nila kasi meron daw selebrasyon. Eh di kaming lahat nun. So very excited lalo palat. Sarap din kasing kumain pagkatapos ng nakakapagod na event. Inilagay ko na sa bag ko yung airsoft rifle at handgun ko. As usual, sumakay ulit ako dito sa motor ni James. Pagkaraping dun sa lugar nila, napagtanto namin lahat na birthday pa ng isa sa mga pamangkin nitong Sir Anton. Medyo ginastasan pa rin yung birthday. May paklawan pala tapos may catering pa. Nag-prepare din ng mga lamesa para sa amin si Sir Anton. Bukod sa pagkain, hindi rin nawawala yung konting inuman. Sobrang enjoy talaga kami sa punto na yun. Maaga sana kaming uuwi nitong si James kung hindi nga lang umulan ng malakas. Sabi naman sa akin ni Sir Anton at iba pang kagrupo ko na papigilin muna umano namin yung ulan bago kami umalis. Bale may hindi rin naman kada na nangyari. Habang tumatagal kasi ay mas lalo pang lumakas yung pagulan. Tuluyan na itong tumigil ng bandang alas 9:30 ng gabi. Pagkapidil nito, kadad na kaming nagpaalam sa grupo nun. Habang nasa kalsada, sabi bigla si James na, "Pre, okay lang ba dahil muna tayo sa bahay ng kapatid ko? Kukunin ko rin yung toolbox tapos yung mini compressor. Ladamitin ka na kasi bukas." Sige pare, punta natin walang problema. Pero mag-alas 10 na pa na. Gising to ba yung kapatid mo? Oo pre, gising pa yon. Nag-reply nga sa akin kanina bago tayo umalis eh. Nung marating na namin yung bahay ng kapatid niya, nakita namin na bukas pa yung ilaw. Nabutan din namin ito na nasa labas at may kainuman. Larad naman ipinasok ni James yung motor at ipinarada sa bakuran ng kapatid. Kinumo din kadad na ito. Bali ako yung naiwan sa motor. Maya-may nakita ko na sabay na silang patungo sa akin. Narinig ko sa kapatid ni James na naiwan pala yung toolbox at compressor din sa family mausoleum sa may sementeryo. Inaayos pa siyon para paggawa ng second floor. No choice na rin si James kundi kunin yun sa sementeryo. Halata rin sa mukha ni tingin pagkadismaya. Sa puntong yon ay napalik na sila ng sasakyan. Mali, yun pa rin motor na gamit ni James pagsundo sa akin sa kapatid niya. Yung gagamitin naman ni James papuntang sementeryo ay yung mule pickup na nakaparada sa garahe ng kapatid nito. Sumabay ulit ako sa kanya nung malapit na kami sa highway. Nagsabi ulit si James Longer, "Pasensya na ulit pare. Inuwa ko rin kasi tong kapatid ko. Nakalimutan pa yung damit ko. Promise pre, huli na to. Pagkatapos nito, iapin na kita sa inyo." "Walang kaso yun pre. Parang hindi rin na pa sinasadya ng kapatid mo na kalimutan. Yan mo na. Last day ko naman bukas kaya walang problema. Ibig na lang naping kunin yan at sementeryo kami pupuntahan. Baka mag-go camping na rin tayo dun Napagtanto ko na yung sementeryo pala na nasa bandang unahan ng loteng pinapracticean namin ng airsoft. Bali may konting malubak lamang na daanan tapos konting paliko. Yun na yung sementeryong yun. Hindi rin naman masyado marami yung nakaribin sa sementeryo. Yung itsura ay parang semi-private. Mani nakikita rin kasi na apartment type na mga nicho pero mas marami pa rin yung sa lupa. Alam ko kasi pag sa lupa medyo may kaya sa buhay. Bukod doon ay meron din may mga mausoleo. Ang kagandahan naman sa sementeryo na yon ay may mga parte kung saan may mga poste ng ilaw. Paparadas na lang kami sa pinakapasukan. Yun na lang ay sobrang ba sa parte na yon. Kaya't naisip ni James na doon na lamang kami sa may bandang gilid paparada. May nakita kami sa bandang unahan na para bang maliit na outpost. May ilaw sa loob no. Sa labas ay may nakita kaming tao na nakasombrero. Tapos may sulat na tanod sa likod ng vest nito. Ani mo ni para rin itong may iniilawan sa may bandang likod ng outpost. Parang kilala ni James yung talob kaya naman ang ginawa niya ay gimulot ito sa pamamagitan ng malakas na pagbusina. "Mula da! Nagulat ko po ba kayo Kuya Patrick? Dito na pala kayo na fast sign.
Lokong bata ito. Ngintik na ako himapayem. Ikaw lang pala yan. Oh, matagal na ako dito. Naka-assign nung nakaraang buwan na. Wala na ako dun sa palengke. Madami daw kasi magnanakaw tapos mga adik dito sa sementeryo. Pinababan pa yun ni Mayor. Ano pala sa jadi dito? Ba't gabing gabi may narerito kayo? Huwag niyo sabihin na dadalaw kayo sa sementeryo ng ganitong oras. Kadad naman ipinaliwanag ni James yung pakay namin nun. Nawako naman kami dito kay kuya na aalis din kami kaagad pagkatapos namin makuha yung gamit. O ganun ba? O siya sige. Basta't wag lang ay magtapadala. Madami daw loko dyan sa loob. Wag rin kayong mayang humingi ng ulong para kaalig ko kayong marespondehan. Nagkaroon pa ng konting kamustahan si James at kung Kuya Patrick. Pagkatapos nga nila ilumarga na kami, ipinarada namin yung mulpicab hindi kalayuan sa gilid na sementeryo. Sa punto nila yun ay naglakad na kami. Isinuot ko na rin yung backpack ko kung saan naroroon yung airsoft rifle at pistol ko. Mahirap na rin kasi. Baka may mga loko-lokong kunin yung gamit ko pag iniwan ko nila. Naglakad na kami papasok na. Sabay ata kaming nagulat ni James tong paddaan namin sa pinakaunang kanto papasok ng sementeryo. May nakita kaming nagkipinda ng matandang babae. Nakapwesto ito sa bandang tabi lang ng daan. Merong malaking mesa sa harapan nito. Andan din yung tindangang bulaklak tapos kanbila. Kahit sino was sigurong patanungin ay magugulat pagka may nakikita kang nagtitinda sa danong oras. Medyo nakakatakot din yung itsura ng mapandan yan. Doon sa palapito, buhagag yung buhok. Lubog din yung panga tapos malalim pa at kulay ipin din yung paligid ng mata niya. Mas lalong nagiging creepy pa kasi doon pala siya nakapwesto sa ilalim ng poste na nagpapatay sindinon. Kasama naman ng matanda, isang batang lalaki na sa tingin ko ay nasa 13 o 14 na taong gulang. Wala na itong suot pang itaas. Meron din itong hawak na parang bola piranano. Diretso lamang sa daan yung pingin namin ni James. Nung nasa tapat ko na yung matanda, nakita ko na nakapingin ito sa amin ni James. Yung pingin niya, alam mo yung parang ang sama. Parang gusto kaming gawan ng hindi maganda. Ganon na ganon yung pakiramdam ko. Idinaling ko ulit yung tingin ko sa daalon. Kapwa kami hindi nagkikibuan ni James. Hanggang sa marapin na lamin yung mausoleo ng pamilya nila. Bipay sinabi niya na, "Kita mo ba yung matanda kanina pre? Nakakatakot yung mukha, parang aswang talaga. Parang aswang na adik." Sumabay naman ako sa pagbibiro niya. Sabi ko pala nun, "Wala pre, parang mangkukulam na ewan ko. Basta nakakatakot yung mukha eh." Alam mo ba pre, sinundan niya tayo ng tingin habang naglalakad. Ang sama na makapingin eh. Parang lalapain tayo. Hindi niya pa hilalapain pre. Bukal yun eh. Sabay na kaming nagtawanan nun. Pumasok na kami kadad sa mausoleo. Hindi rin naman kasi yun nakasarado. Tabad naman namin na paper yung hinahanap. Bali nasa gilid lamang yun ang pungkod ng lolo at lola ni James. Una namin kinuha yung toolbox. Medyo may kabigapan yun kaya pamalang paladala sumama ako kasi pag si James, siguradong mahihirapan siya. Sabay namin kinarga yun pagkatapos ay binala na namin ito dun sa mulpicab. Pabalik na ulit kami ng mausoleo para kunin yung kompresor. Bito na namin napansin na wala na yung matandang babae na nagpipinto sa may kanto. Taan-taka kami nun. Paano niya mabilis na iligpit yung mga gamit niya? Sobrang dami ng tinda niya tapos mukhang mabigat pa. Nag-isip na lamang kami na may kaliitan lang yung katawan ng matanda habang yung kasama nitong bata ay patpapin din yung katawan. Hindi na rin namin nabigyan niya lang masyadong pansin. Basta dumiretso na kami agad sa mausoleo. Kardo-kardo na namin yung kompresor ng biglang doon banda sa unahan.
ay nakita ulit namin yung matanda. Nakita rin namin yung kasama niyang bata nun. Nakatayo lamang sila sa tabi ng daan. Meron din silang mga hawak nun na malaking bote ng Red Horse. At isa sila. Kagaya ng una ko silang nakita ay napakasungit tingnan at sobrang talim pa rin yung tingin ng matandang babae sa amin. Dito ko na ulit sinenyasan si James. Napatingin din siya sa matanda. Ang ginawa na lamang namin nung mapadaan kami sa tapat nila ay bumati kaming dalawa ng magandang gabi. Pero hindi man lamang umimik yung mga yon. Pagladpas namin sa kanila, ilang sandali pa ay naramdaman ko na biglang bumitaw sa karga naming compressor itong si James. Napatumba ito. Kasunod noon ay nabitawan ko na rin yung compressor. Napahawak ito sa ulo nito. Nakita ko siya na duguan nun. Napagtanto ko na binato pala siya ng bote at yung bumato ay ang matandang babae. Tumingin naman ako sa direksyon ng matanda. Nakita ko na akma akong babatuin ng kasama nitong bata ng hawak niya. Nasapul ako sa may bandang tuhod kaya ako naman yung napatumba. Kita ko na bigla na lamang kumuha yung bata ng isang malaking kahoy sa gilid tapos ay patakbo itong sumugod. Ibinasiwas nito sa akin. Nasangga ko naman yung karamihan sa paghataw niya pero meron pa rin tumama sa bandang ulo ko, sa siko at dewang. Hindi mo maiisip na bata yung may gawa-gawa ng sobrang lakas ng paghataw. As in ramdam ko yung sakit ng bawat paghataw nito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tumayo. Tumakbo na ako noon. Hinabol ako ng bata. Iniwan ko si James para mapabilis yung pagtakbo ko ay sadya kong inalis yung backpack ko. Nagtago ako dun sa parte ng sementeryo sa may bandang apartment. Yumuko ako at nagtago. Madilim sa parte na yon kaya nahirapan talaga akong makahanap ng pwedeng panglaban sa nakakatakot na bata na may hawak na kahoy. Kumapa ako sa paligid hanggang sa may nahawakan ako na parehab bagay. Sa tingin ko ay sirang lapida yung nahawakan ko. Pumwesto ako sa parte kung saan tanaw ko yung bata. Umiikot ako hanggang mapunta ako sa likuran nito. Nang makatsyempo ay bigla kong hinataw sa kanya yung lapida nun. Sapul siya sa muka. Nasira tuloy ito, nadurog pa. Nawala ng malay ang batang yon. Naalala ko bigla na may airsoft rifle at pistol pala doon sa backpack ko. Kaagad ko namang tinungo kung saan ko hinubad yun. Inassemble ko kaagad yung airsoft rifle at buti na nga lang may extrang magazine pa ako na may bala. Patakbo kong binalikan si James. Nakita ko siyang nakikipagbunudon sa nakakatakot na matanda. Pumaibabaw yung matanda kay James. Sobrang nakakatakot na yung mukha nito, tapos umaangil pa. Nasa forma sila na parang sinasakal si James doon. Kawed kong kinusa yung airsoft rifle tapos ipinutok ko yung rifle doon mismo sa pagmumukha ng matandang babae. Ilubos ko talaga lahat ng bala nun, sir, dahil gigil na gigil ako. Puno ng bala yung magazine nun. Nasa 200 yung pellet na naroroon na imagine na lamang kung lahat yun. Diretso sa mukha mo, di ba? Napahiyaw ang matanda. Hahatawin ko pa sana ng airsoft rifle ito pero kagad itong napatakbo patungo dun sa parte ng madilim. At ang nakapagtataka, bakit pagapang ito kung tumakbo? Kagad kong pinatayo at tilulungan si James nun. Pinahubad ko rin sa kanya yung damit nito na long sleeve. Ito yung gamit ko para takpan yung sugat nito sa ulo. Buti na nga lang ay may malay pa siya. Sinabi ko naman sa kanya na huwag siya matutulog at lalabas na kami sa sementeryo. Sinabi ko sa kanya na hawakan niya yung airsoft gun ko. Pilit talaga kaming naglakad noon kahit ang liit lamang ng mga hakbang namin. Nang malapit na kami sa pinakalabasan, naramdaman namin na may sumusunod sa amin noon. Nung napadaan kami sa may poste,
nakita ulit namin yung matandang babae at yung bata. Sa puntong yon ay may hawak na mga ito na mga matutulis na bagay. Parang itak o yung tawag sa amin na lagaraw. Akma sanang lalapit ang mga ito sa amin nang biglang itinutok ni James sa kanila yung airsoft handgun ko. Itsurang parang totoo rin kasi yung baril ko na yon. Napatigil sa pagsunod sa amin yung dalawa. Nung papalabas na kami ay dito na nga pinaputok ni James sa kanila yung airsoft na yon. Nagsitakbuhan ng mga yon. Inakay ko na si James papalabas ng sementeryo. Pumunta muna kaagad kami doon sa multicab. Naganap na rin ako ng ibang tela, pangtakip doon sa sugat ni James sa ulo. Naglakad pa ulit kami patungo sa istasyon ng tanod na si Kuya Patrick. Sigaw ako ng sigaw sa punto na yon. Bigla naman siyang lumabas. Nung nakita nga niya na duguan si James ay pinatuloy na kami kagad sa loob ng istasyon. Kumuha rin siya ng iba pang tela para pamalit doon sa pangtakip namin sa ulo na puro dugo na. Tanong rin siya ng tanong kung anong nangyari. Pinaliwanag ko naman sa kanya. Hindi pa ako tapos magpaliwanag nang biglang may dumating na dalawang lalaki nun. Napagtanto ko na yung palang dalawa ay mga tandrin at kapalitan din ni Kuya Patrick sa istasyon. Sinabi ni Kuya Patrick doon sa dalawa na respondihan nila yung umatake sa amin. Kumuha ang mga ito ng flashlight tsaka mga pamalo. Ang kagadaan lamang ito, may malay pa rin si James kahit marami ng dugong nawala sa kanya. Sinabi ko nang dadalhin ko siya sa ospital. Tumanggi naman ito at sabi niya ay dalos lamang umana yon. Ilang sandali pa, bumalik na sa istasyon yung dalawang dumating na tanod. Dala na rin nila yung nabitawan naming kompresor. Sinabi din nila na wala daw silang nakitang kawangis ng umatake sa amin. Tinulungan na rin ako ng dalawa sa paglinis sa sugat ni James noon. Nakakatayo at nakakalakad pa rin naman si James. Nawala na umano yung hilo niya. Inulit ko pa sa kanya na pumunta na kami sa ospital para tingnan yung sugat. Muli ay tumanggi si James noon. Pagsabukas na lamang daw niya gagawin yon. Nagpaalam na din kami sa mga tanod tapos nagpasalamat. Nangako naman yung mga tanod na hahanapin daw nila yung umatake sa amin. Ako na rin yung nag-drive ng multicab patid sa bahay nila James. Pagkarating nga namin ay agad siyang inasikaso ng asawa ng iba pang kamag-anak. Kita rin sa mga mukha nila na nag-aalala mga ito. Sumunod na araw, usap-usapan sa group chat yung nangyaring pag-atake sa amin. Marami sa kanila yung nag-aalala. Lalo na dun kay James kasi siya talaga yung nadali sa pag-atake. Ilang araw na rin daw itong hindi nakakapasok sa trabaho. Nagpaplano kaming lahat na bisitahin siya sa araw ng Sabado. Nasa 8 kaming lahat na dumalaw. Nakita namin siya na nasa labas ng bahay nila. Sinusubuan siya ng misis niya. May benda pa rin sa ulo. Pinatahi ito sa ospital. Tuwang-tuwa naman si James pagkakita sa amin. Napuno yung pabisita namin ng kamustahan. Kwento ng karanasan namin at kung paano ko nagamit yung airsoft para panggamit dun sa mga umaatake. Pinagmalaki pa nga ni James na siya yung nag-upgrade sa mga airsoft unit ko kaya ganun na lang kalakas yun. Ano na kaya itsura ng mukha ng matanda no? Pagkatapos mo tirahin sa mukha. Inubuso ba naman yung bala eh. Siguro butig-butig yung mukha nun. Nung sumunod na araw, nagpasya kaming lahat ng mga kagrupo ko sa airsoft na bumalik dun sa outpost ng tanod malapit sa sementeryo. Sakto at naroroon yung tanod na si Kuya Patrick. Bali makikikamusta lang kami kung nahanap ba yung umatake sa amin. Ayon kay Kuya Patrick, na-report na daw nila sa pulis at sa barangay yung nangyari. Katunayan umano nun, mayat-maya umano ang pagraronda ng sementeryo lalo na paggabi. Matagal na rin umano silang nagraronda sa sementeryo pero hindi daw katulad noon na madalas yung pagraronda. Hindi pa rin nila nahanap yung umatake sa amin kahit nga daw yung mga kabahayan malapit sa sementeryo ay wala rin alam dun sa itsura ng mga umatake sa amin ni James.
Maraman binumingin sa tanod na hindi lang pa na kami yung nakaranas ng pagdapakinaw na tulip ng ganon. Pang-apat na kami. Dalawa pa rin umanong katao yung umakake. Ang kaibahan niya. Iba-iba rin yung description ng bawat padapaking yon. May parehong babae, parehong lalaki. Bata, matanda. Akin sa amin niya ay matandang babae at yung bata. Ang pila kamalala umano na ginawa ng umaatake ay meron na silang nakada sa kamay. Muntik pala umano maputo yon. Patuloy pa rin umano yung pagmamatsya at paghaharap ng mga tanad ng barangay kung sino yung umaatake sa amin. Ang labis mo lang taradong pinagtataka ay kung bakit din na nilang talakas yung mga umatake sa amin na parang hindi mga tao. Ilan sa mga kasama ko sa airsoft ay nagsabi na baka may pagka-aswang yung umatakin yun. Naisip ko rin na baka aswal ang mga ito. Gawa ng parang unyakas kasi nila at mabilis din silang kumilos. Ano pa man, salay mahuli na yung mga yon at namhinbi na sila. Mambiktima pa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ria. Isa po akong trans. Ibig sabihin ay nakapagretoke na ako ng aking katawan. Ilang beses na rin po akong pabalik-balik ng Thailand. Hanggang sa masabi kong ayos na ako sa aking katawan. Kaya ko nabanggit ito, Sir Seth, sa kadahilanang ang buong akala ko ay isa ito sa mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng kakaibang karamdaman. Nung medyo nagsisimula pa lamang akong mag-transition, marami akong trabaho. Karamihan sa parlor. Tinalikuran ko yung kurso ko noon sa kadahilan ng medyo strikto ang aking ama. Pagkatapos noon naging isa akong ahente sa isang BPO company. Pero naisasabay ko pa rin ang parlor noon. Kami-kami lamang din ang magkakasama. Yung mga kakilala ko sa parlor na isa ay nagsa-sideline din sa kabilang parlor. Depende sa demandang tao. Kumbaga, close at marka-barkada. Pero kapag sinabi talagang konektado sa karanasan na ito, ay ang mga kasamahan ko noon na tawagin na lamang natin sa pangalang Ariel, Tina at Nina. Tapos 3 parlor kami palipat-lipat noon. Sa isang parlor yung madalas in demand kami. At may mga resident parlorista na doon na sina ating Lina, Nina at Sia. Subalit dala siguro ng doble-dobleng trabaho ko at talagang workaholic. Naging maganda ang naging karera ko at kita. Pero hindi pa rin talaga mawawala ang pagpunta ko sa parlor noon. Hanggang sa makaipon. Hanggang sa magkaroon ng raise o magandang increase sa kung anong kitaan doon sa BPO. Simula noon ay nag-take na ako ng mga pills at hormone. At nakakita din naman ako ng pagbabago. Yung tipong nagiging babae na din talaga yung wangis ko. Kahit boses. Yung kutis, yung braso. Tapos nag-aayos na rin ako sa sarili ko noon. Sa madaling salita, Sir Seth, biglang nagdalaga ang ating mo. Well, din dito ay madalas na akong tampulan ng mga kabeke ko sa may parlor at nagtatanong-tanong na rin sila kung ano at paano ang mga ginawa ko noon. Dagdag pa dito ay naging pansinin na rin ako doon sa parlor, lalo na sa mga kalalakihan na kakilala namin. At yung iba ay mahilig sa mga katulad namin. Mga ganoon. Kumbaga naging sentro ako ng atraksyon. Para akong reyna ng aming nabuong asosasyon sa parlor na ito. Pakiramdam ko din kasi, Sir Seth. Naging impluensya din dito yung mga nakasama ko sa BPO. Yung iba kasi ay nakapag-trans na noon. At talagang kung tips lamang, sila ang bibigay sa akin. At halos malaking porsyento ng kinikita ko ay napupunta sa pagpapakababae ko. Isang araw noon, walang pasok kaya ang tambay na naman namin ay sa parlor.
Malinaw ko lamang sir sa noong mga panahon na ito ay hindi pa ako nakapag-Thailand para makapag-opera. Itong si Mina na pinakabata sa amin ay nagdala ng boylet niya sa inuman. Habang nagiinuman nga ay na-brought up na naman ang mga pagbabago sa akin tapos syempre, naikwento ko din na nag-iipon lamang ako para sa plano kong ang unang retoke sa ibang bansa. Nagkabiruan pa na malayo na nga daw ang narating ko. At wag akong makakalimot kung sakaling ganap na babae na umano ako. Dahil na rin siguro sa nakainom ang buong tropa noon. Medyo naging open na sa amin ang kasamang boylet ni Mila. Ako lagi yung kinakausap at paulit-ulit na tinatanong kung totoo bang lalaki ako. Siyempre alam mo naman tayo mga hindi din naman nahihiya, lalo na at mga kaibigan mo naman na mga kasama. Nakikipagbiruan din ako sa kanya noon. Hanggang sa umabot na siguro sa puntong nagkabastusan at nagkaselosan. Presentawi po sa mga magulang na may batang nakikinig ngayon. Bali binibiro-biro ako ng boylet ni Nina na kung talagang hindi ako lalaki, may hahawakan mo na siya. Mga ganon. Siyempre Sir Seth, nung una, binabalik ko din ang biro na hindi po rebe. Baka magsuntukan gawe. Awan sa'yo, napansin ko na lamang nakatabi ko na siya at kung ano-ano na ang binubulong sa akin. Nung medyo hindi ko na nabistuhan ay napatayo na ako at sinabi sa kanya na mali ang ginagawa niya. Hindi porket ganito ako ay pwede na niyang bastos-bastusin. Nung una, si Nina ay sinasaway pang boylet niya kaya kampante ako na kinakampiyan niya ako o kung ano non. Pero nung nagtagal, bigla silang nag-away ng lalaki niya. Kumbaga nag-usap at nagsalupan sila sa gilid at maya-maya pa, nagkasigawan na. Nag-walk out itong lalaki nito. Kami naman ay inam na nanalo si Nina na huwag nang pansinin. Ayaan at marami namang lalaki dyan. Di pa na ako pinagbaliman ng Nina ng inis niya. Tinolerate ko pa umano. Dapat nung una pa lamang ay hindi ko na in-entertain kung saan-saan daw tuloy mahalay na usapan na punta yun. Ako naman sabi ko, hindi naman sa ganon. Hanggang sa magkalaitala Sir Seth, na maipim daw ako dati, na mas lalaki pa daw ako sa tatay niya, na kung hindi ako nagkapera at hindi ako umiinom ng kung ano-ano, ay malamang mas paganda pa siya sa akin. At marami pang kalait-lait na salitang hindi na pwedeng banggitin sa channel niyo. Bito, parang nagpinpig yung tenga ko. Nabuliwan ko siya ng kasanalan ko ba kung direto ang naraping ko. O naging maayos ako at hindi lamang ako papepiks-pepiks sa buhay. Andi na yung pakiramdam kasi na alam mo yan, na parang may inggit pala ipang si Mina sa akin. Siyempre yun na, nagtalabasan na ng sama ng loob. Ultimum yung mga nakaraal kasalanan, naroon din naman. Hanggang sa pumagitna na sa amin si ating Lina. Pia o tiyo po siya ni Nina. Silifan na kaming dalawa at pilaghiwalay na kami ng mga kaibigan namin. Lunipas sa mga araw na walang usap-usap at hindi muna ako nagpakita sa parlor noon. Andon sa mabalitaan ko lamang na itong si Nina ay nakaramdam ng depresyon. Ginontak mi na ako at syempre kaibigan ko naman kahit papano. Pumunta ako. Noong una ay ayaw pa akong kausapin ni Nina pero makalipas pang nilaw araw ay siya na mismo ang nag-approach sa akin. Inimbitahan niya ako na kumain sa kanila gawa na magluluto ang kanyang ating Zina ng specialty nitong kalderetang Batangas. Siyempre ako, gusto ko din na magkayos kaya pumunta ako noon. Pagkarating ko, medyo nagtaka ako kasi ako lamang mag-isa. Hindi na daw niya inimbitahan iba na yung mga kaibigan dahil rin mas maiging makapag-usap kaming ganawa. Dulo yan nasabi na matapos na ang gabing yun ay hindi na sila nakapag-usap ng kaning nobyo.
Nabidefis siya gawa ng paradang pinaghirapan niya man na yung boylet niya na yun. Sabi ko, pabayaan na lang hindi nga deserve ang kanta ni Nina. Sabi nga man ni Nina, kanadanan ba, nung nakaraan, nilaik-larik ko pa mula siya. Muli akong kunin yun ng tawad sa kanya. Konting pagkakahiyaan pero okay na. This is sir, sa totoo lang, hindi ko naman talaga kaklose to. Sila Ariel, Pina at Ninya ang masasabi kong yung tabikit ko talaga. Dame to man, nung matapos na luto ni Ating Lina, kumain na kami. Sobrang sarap ng kalderetang Batangas niya. Paradong naparami ako ng kari nun. Matapos to nagpaalam na ako. Nung palabas ay nabod pa ako ni Ating Lina para iabot ang Tupperware na may ulam. Masyado daw maraming niluto na. Dalhin ko na daw ang iba. Makalipas pang ilang araw ay nalaman ko naman na kailangan ng ekstrang tao sa parlor nun. Sadlit kasi nung umuwi si Ating Vina sa probinsya nila at sinama si Mina sa kadahilan na para makapag-unwind umano. Bistingin din si Mina sa probinsya at makalimot doon sa nangyaring gulo. May kinasira nila ng boylet niya. Ako naman bilang tulong na rin ay nagdoble kayod ako sa parlor na yon. Hanggang sa isang araw, pagkagising ko, yung tiyan na nasa bababan ba ng pusod ko parang masakit na mapigas, Sir Seth. Alam mo yun, akala mo may namumuong kung ano. Sabi ko pala noon ng pabiro ay, nako, baka nagkakamatras ako bigla. Tapos magkakaroon ako ng buwanan ganaw. Dala rin na akala ko ay simpleng damig o kung ano lang na baka sa mga kinain ko. Hinayaan ko na lamang ito dahil hindi naman siya lagi masyadong naka-apekto sa ganaw ko at sa trabaho. Noong una yon. Pumasok pa ako ng shift lang. Parang manhid-pip lamang talaga yung parpe na yun pero alam kong hindi loob ng tiyan yung tama ran. Lasa mga laman-laman lang. Siyempre pagla sa BPO kaya ilang minuto ang madalas nakaupo. Minsan kapag tuloy-tuloy ay inaabot pa ng oras. Noong magla-lunch break na ako, Sir Seth, at tumayo. Aba, yung naninigas na parpe ng tiyan ko sa ilalim ng pusod. Ramdam ko na pababa o pagapang na yon. Hanggang sa bewang, sa singit, at umabot na sa hita ko. Kasim para akong maniki na kapag hahakbal ako ay tila ba sumasama ang buong bewal at hipa ko. Hanggang sa kabila. Nakapagpimilit kong ihakbang ay sobrang sakit. Alabadad akong dumiretsa sa banyo. At pagdarating na paggaraping ko doon. Piningnan ko yung parpe na yon sa ilalim ng pusod hanggang sa hipa. Halos manbiri at magtaka ko, Sir Seth. Sa kadahilalang namarmasa-masa na yung parpeng yon. Tapos kulay naninipid na ubas. Alam mo yung pasa-pasa na ano. Din ko rin napansin na hirap akong makaihinan. Ay kapag sinusubukan ko ay parang may kung anong buong bagay ang lalabas. Nakapagtataka talaga, sir, kasi kung malalaw sakit man ito, ibig sana, di ba, hindi naman magiging biglaan. E ang pagkakaalain ako sa huling ligo o makinis pa yung parating yon. Maganda pa itong parte na ito kasi mahalada ako sa sarili ko. Pero bakit yan? Matidala, subukan ko ng ay merong konting lumabas. Pero doon ko naramdaman ang napakasakit at mainik na pakiramdam sa daluyan ng ihi ko. At ang lumabas na singaw o malapot ay sumigaw pa na din ng napakabaho nun. Malinaw ko naman ko na noong mga panahon na ito ay hindi pa ako nagkakanovyo. At wala akong karanasan, sir. Alam niyo na. At syempre, malalaman naman yan kapag nagpa-check up ka, diba?
Pagkatapos ng trabaho ko, hindi na ako nagpatagal pa. Paaramdam ko kasi habang tumapada ng oras ay umaabot na sa tuhod ko at sa likod ko ang paninigas na. Hagaran akong dumiretso sa pinakamalapit na ospital at emergency room. At sa maniwala man kayo o sa hindi. Noong chinek up na ako ng resident doctor, wala na ang paninipim na nag-uubing kulay noon sa parte na yan, Sir Seth. Although makikita mo na parang may marka o namumutla, ay hindi mo na panagama halatanan. Sa pagkakataon na ito ay pinaghinan ako ng specimen, urine at dumi for laboratory. Sabay pinauwi ako at sinabihan na bumalik na lamang para sa resulta noon. Na siyang ginawa ko naman. Pagka-uwi ko, hindi ko na malayan na namimigat na pala ang mga mata ko. Napakabigapi ng katawan ko, lalo na sa parping tiyan, bewang, likod, singit at balakang hanggang tuhod. Gayling sabi ko, noong nasa may ospital ako ay biglang nawala ang pamamaga noon. Naisip ko pa nga na baka yung mga iniinom ko na pills yun. Pero ang tagal ko nang umiinom ng ganun, Sir Sat eh. Tsaka may mga monthly check-up din naman ako. Pagkahubad ko, Sir Seth, hindi ko alam kung parang napaihi ako sa salawal pero sobrang basa doon. Mula sa kung saan ako nakaramdam hanggang sa may tuhod. Alam mo yung parang dinikitan ng glue yung bandang doon tapos hindi ko po talaga masikmura ang amoy. Naghugas ako. Pero wala itong tigil sa pabasa. Sabi ko, ano kayang gagawin ko kako? Noong mga panahon na ito ay pati na yung maselang parte ng katawan ko. Apektadong-apektada na sa kulay nun. Pero ang hindi ko maintindihan, yung antok ko, blankong-blanko ang utak ko noon at kahit nakatapis, napahiga na lamang ako at kahit na alam kong hindi maganda ang kalagayan ko, ay nagawa ko pang makatulog. Kagaya ng ibang may karanasan na katulad nito, nagkaroon ako ng sa tingin ko ay isa sa pinakamasamang panaginip na naranasan ko sa buong buhay ko. Sa panaginip na yun ay para bang nagising ako. Sa pakiramdam na nakahiga ako sa lupa. Yung bibig ko ay hindi ko mabuka dahil punong-puno ng lupa noon. Nararamdaman ko yung likod, kamay, ulo ko, yung lupa na ito. Sa pagkakataon na yun ay nakikita ko ang sarili ko bilang dating ako na may pagkalalaki pang katawan. Walang ano-ano ay nakakita ako ng mga taong papalapit sa akin. Palapit ng palapit. Unti-unti ko ring naaamoy ang alingasaw sa paligid nun. At nang makalapit ay nakita ko mga nabubulok ang itsura ng mga ito. Mga nakadamit pang libing. Sa sobrang takot ko ay sinubukan kong bumangon pero hindi ko maigalaw ang babang parte ng aking katawan. Hanggang sa tingnan ko ito. At ganun na lamang ang pagkahiyaw ko ng mula sa ilalim ng pusod ko. Putol yun. Wala akong makita. Iyak ako ng iyak habang gumagapang palayo nun. Ang huli kong naramdaman ay merong kumapit sa ulo ko. Sumigaw ako. At din ay nagising na ako sa katok na nanggagaling sa pintuan. Ka-doormate ko yon, katabing kwarto. Tinatanong kung ayos lamang ba ako. Umuo ako at sinabi kong masamang panaginip lang. Muli kong sinilip ang ilalim ng puso at paa ko. Ganun pa rin. Masakit pa rin. 2:00 pa lamang yun ng hapon. Tinawagan ko kaagad sina Ariel at dali-dali naman silang pumunta sa bahay. Ikinuwento ko sa kanang nangyari at dahil sa walang cellphone itong si Tina, bumaba si Ariel para sunduin. Nasa kabilang kanto lamang naman ang bahay nito.
Umabot pa ng ilang minuto bago ito dumating at nagulat ako ng kasama nito si Tita Evelyn, ang nanay ni Tina. Nang makita niya ito ay tinanong niya ako kung nagpa-doktor na ako noon. Sinabi ko naman na oo. At kung bakit hindi nakita doon sa emergency room ang nangyayari sa akin noon. Agad-agad niyang pinagpantay ang mga daliri ko sa kamay at nang makitang hindi pantay yun. Sabi niya ay dumiretso na umano ako sa manggagamot. Meron kaming kilalang manggagamot na madalas manghilot ng mga bali-bali. Sinundo na lamang ito nila Ariel gawa ng hindi ko na talaga kayang bumangon noon. Binuksan na lamang ni Tia Evelyn ang bintana dahil nga sa unti-unti nang nangangamoy ang malagkit na dagka doon. Doon mismo sa tiyan ko. Sa singit at tuhod ko. Dumating ang manggagamot na may dala ng mga malalapad na dahon. Nakalimutan ko na kung anong mga dahon yung sirsa pero para rin siyang madagta. Ang sabi niya sa akin ay ipalukbong ng kumot ang kung ano ngang meron doon sa katawan ko. At ibuka umano ang parte na mayroong mga ganon. Ginawa ko naman. Napailing ang manggagamot na tawagin na lamang nating anin ista. Pero nabiro ito na, sayang naman yan iyo. Hindi mo magagamit. Nagtawanan ng mga aklas Sir Seth. Dito sa puntong ito, pinatalukbong niya ulit yung kumot at pagkatapos ay pumunta siya sa may lutuan, sa labas ng door. Pagkabalit ay may baon na siyang dala na may baga sa loob nun. Mabago yung baga na hindi ko alam kung may hinalo siyang insensyo o ano. Pinasoob niya yun sa baba ko. Habang sinosobang parte lang nakataplublan, ay siya lamang hilot niya sa parte ng ulo ko. May kinakausap ito. Naala ko na nung unay ako pero nawaha ako na lahat pero hindi siya nakikinig na. Nakiramdam ako. Kinulam? Paano? Sa laway sa kutsara. Ninawayan. Danep. Bakit? Inggi papinis. Yun naman ang maririnig ko sa kanya. Pagkatapos to rin nagsalita na siya ng parang lengguwahe na katutubo, sir. At maya-maya ay konting ihip lamang. Tapos pagtatapos to ay nilabas niya ang pinasoob niya. At doon din nidaday ang mga dahon sa may baga. Dahilan parang humulas o mamasa yung dahon na yun. Medyo maligam-gam pa yun na itinapal niya sa mga parte na apektado. O iha na iyo. Tuwing umaga at hapon, pupunta ako dito. Ako ang kailangang tumapal yan ha. Hanggang sa tinuyan na mawala. Digyan mo na lang ako kahit ng palyosi. Bali may gawa nito ay medyo may edad na pero kapigresyon mo. May inis siya dahil nalungkot daw na mabuti ang pamangkin niya dahil sa'yo. Bukod nga sa'yo ay may kinulang pang isang lalaki yon. Siya din ang huling nagpakain sa ginamluto niya. Nilawayan niya pala ang kutsara mo. Hindi ko anang kumalulungkot ako sa sinabi niya. Pero ang sinasabi ng matanda ay walang iba, kundi si Apeng Lina. Siya lang naman ang huling nagpakain sa akin at may idadlas sa amin. At syempre, pamangkin niya si Mina. Mahal naman niya daw ito, gawa ng olida na yun sama. At isa pa gaya na sabi ko ay hindi ko kaklose sa ating Lina. Yung tipong sakto lang. Mas close mo pa rin si Ariel. Inamanaw akong ginamot niya din iska. Hanggang sa manuyo na yung parte na yun na dinali sa akin. Para siyang nagtaliskis tapos nanuyo na. Inggit na inggit daw sa hipa ko yung gumawa pero walang balibuan. Tapos sali pa niya ay mahihiya na daw na pumanik ang gumawa noon kung saan ako manapit. Gawa ng hindi na sila bumanik ni Nina sa parlor pagkatapos nun. Magmula noon ay nag-inap na rin ako sa mga binaw ko. Yung mga kaibigan ko na labang din talaga ang pinagkakapiwalaan ko.
At kahit pa saan kainan ako pumunta, lagi na daw ako may dalal sariling kutsara, danilo po pa na, adalete. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dekada 80. Bata pa lang ay natutunan ko ng magsugal at kung paano dumiskarting mandaya para manalo. Tandang-tanda ko pang 10 taong gulang pa lamang ako noon. Nakabuntot na ako palagi kay tatay. Tuwing pumupunta ito sa ibang baryo para dumayat makipagsuwel. Sa una, panood-nood lang ako't nakikipadlaw sa mga kaidaran ko. Pero noong nag-edad na ako ng 15 anyos at unti-unti ko na lang natutunan ng mga sugal. Sumasali na ako sa mga matatandang nagsusugal noon. Pero paminsan-minsan lang. Nga pala, maniraan pa kami noon sa isang purok na medyo may kalayuan sa Kabiasnan. Kaonpi pa lamang ang mga apitbahay namin noon at magdakalayo pa. Natatandaan ko din na napakakipid pa ng daanan namin noon. Kumbaga, kakasya lamang ang 2 tao. Sa gilid naman ng daan ay pawang mga kalahiban na at magsisipagtaas ang punong kahoy. As in, masasabi mo talagang liblib ba ang tinitirahan namin noon. Sa loob lang isang araw, mabibilan mo ang mga taong naninirahan sa bundok. Ang bahay pa nga namin ay yari lamang sa amakan at ang bubong ay pawid. May mga pananindamor ng aking nina, mga kamuting kahoy, at iba't iba pang mga gulay na mapagkukunan namin ng pang-ulam sa araw-araw. Masipag ang aking nina. Walang araw itong hindi dumibiskar pinanglabada sa karatig baryo para kahit papano ay may pambili kami ng bigas doon. Kahit na may iniinda itong sakit o kaya milanab natay, baliwala lamang ito sa kanya. Walang ibang mahalaga sa kanya noon kundi ang kumipa ng pera. Kabaliktaran naman ng wasipada ni nanay ang tatay. Walang ibang alam si tatay noon kundi ang magsugar at mag-inom ng alak. Batugan, palawanin. Kahit na palagi siyang sinasaway noon ni nanay ay hindi pa rin nakikinig ito. Lahat-lata ng katamaran, Sir Seth. Sinalunan ng aking ama. Minsan pa nga sa kakasaway ni nanay kay tatay nauuwi sa pagsasagutan hanggang sa mag-away na yung dalawa. Ang ikinabibilid ko lamang sa aking amalon. Kahit na umabot na sa puntong grabe ng pag-aaway ng mga magulang ko. Ni isang pipik o kurot man lamang ni tatay kay nanay. Hindi ko ito nakitaan. Kaya grabe yan pagbobulala ni nanay. Hindi ko nakitang sinasaktan siya ng pisikal ni tatay. Kahit na magbangayan pa silang dalawa ay umalis na lamang si tatay para magpalamig ng ulo. Pag-uwi naman niya, todo suyo ang ginagawa nga kay nanay noon. Isang beses nga na nasa daan na ako pauwi sa bahay. Namataan kong kausap ni tatay sa Mang Duifo. Ang kapitbahay namong sugarol, gaya niya. Lasa gilid si Rimandana. Habang pinagmamastan ko ay may hinuha kong parang may sikretong danawa nun. Gawa ng halos magbuluman na mga ito kong mag-usap. Palay pang pagnisi ni tatay at parabol. Lasisihan ko sinasabi ni Mang Dulfo. Nang napansin ako ng matanda ay umayos ko sa kodpayot. May sinabi sa aking ama. Dahilan para mapalingon rin sa akin si Kapay. Paano, parin Dulfo? Mamaya na lang. Himpayin kita sa bahay para sabay na tayong pumunta sa lamayan. Wika ni Tabay sa kaibigan nun. Tumango ang matanda bago nadlakad palis. Si tatay naman ay kinawayan ako't paglapit sa kanya. Tinanong niya ako kung kanina pa daw ba ako sa kinatatalyuan ko. At kung narinig ko ba ang pinag-uusapan nila. Hindi po tay, kakarating ko lang. Tsaka wala po akong narinig sa pinag-uusapan niyo. Sobrang hina kaya. Sagot ko, sabay na kaming lablakad pa uwi sa bahay. Bakit po? May lakad na naman po ba kayo may Mang Difo, tay? Hindi niya sinagot ang kanong ko.
Dinilingilawan ang buhok ko at nagwikang umuwi na kami. Baka masabon mo naman ako nalay. Kanina pa daw ako nito hinahanap. Sa kinahapulan na ng araw na yun ay nalaman ko, may lakad din naman ang aking ama. Kahit na masakit ang ulo at masama ang pakiramdam ko, napilitan akong samahan siyang pumunta sa sugalan kasama si Mang Glifo. Ayoko sanang sumama gawa ng sobrang sakit ng katawan ko. At parang lanab na tinako na mawas ang galing yun. Pinag-iusapan ko si tatay na kompleto salay. Sa susunod na lamang ako sasama sa kanya. Masama kasi talagang pakiramdam ko at mukhang hindi ko siya kaya na samahan sa pupuntahan. Sinid-sinid na umiling siya at mariin akong sinabihal. Samahan ko daw siya sa pupuntahan. Na hindi ako pwedeng tumanggi. Gawa ng may importante itong gagawin sa pupuntahan niya. Anong importanteng gagawin tayo? At talagang kailangan pa akong sumama? Basta, awad ng maraming tanong pa, anak. Sige na, sumama ka na sa amin ni Parin Duyfo. Pamimilit niyang wika noon. Umilin ako at sinabihan ko siyang hindi ako sasama kapag hindi niya sinabi ang totoo. Masama rin kasi talaga ang pakiramdam ko at gusto ko talaga magpahinga. Huninga muna ng malalim si tatay bago niya sinabi kung ano talaga ang dahilan. Ay, alam mo naman yayariin naman ako ni nanay mo kapag hindi kita kasama. Aalain nga na namang may babae akong kinatagpo. Paliwanag niya sa mahinang boses para hindi marinig niyo namin ang sinasabi niya. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang sumama na lamang. Pinainom na lamang ako ni tatay ng mga halamang gamot para hindi na raw lumalapa ang pananakit ng ulo ko. Ikaw talaga, Alberto. Dahil na may sakit yung anak mo, sidi ka pa rin. Bakit hindi na lang ikaw iniyawarga sa sugalan? Hibiyong sinasama mo ba yung anak mo? Yuri ka ni nanay. Dadadbag sabi nito. Huwag na raw akong pilipin dahil masama nga ang pakiramdam ko. Baka mamaya nga umano'y may hindi magandang mangyari sa akin. Mangyayaring ano? Tanong ni tatay. Diyos ko naman, Alberto. Kahit kailan pala dahil di mo iniisip yung palagkayan ng anak mo. Paano naman kung biglang may masamang ko ano dyan yung humaraw sa ini dyan sa daan? Pag uwi niyo, may ari pa ikaw anak mo. Wala na namang kalokohan ba yung pinagsasasabi mo, Binging? At kung ano dyan? Ano pinagsasasabi mo? Nakataas ng kilay ni Lalinaw sabihin na kay Patalinar. Baka harawan lumano kami ni tatay ng aswang pag-uwi nun. Alam niyo, alanganin oras na kami makakauwi. Hindi naman daw linid sa kaalaman namin ng usap-usapan tungkol sa aswala. Baka mamaya ay may matsyempuan kami. Lalo-lat mabango umano sa mga aswang ang taong may sakit. Diyos me ka namang babae ka. Tanda-tanda mo na yung napapaniwala ka pa sa mga aswang-aswang na yan. Nag-uumpisa na namang malati ang dila mo, Bining. Ang mabuti pa'y manahimik ka na nang para hindi ako mairita. Tugon ni tatay. Nag-wika ito sa aking ina na kung hindi raw niya ako isasama, ay kung ano-ano namang pagdududa ang papasok sa kokote ni nanay. Ang pag-uwi niya, daring sugalan, mayayari na naman ito. Lalo na kung inaabot siya ng analaring oras. Anong manar nating di ng pinagsasabi mo, ha? Tsaka natural lang na pagdudahan kita. May kapitbahay pa rin nakapagsabi sa akin may kinakalantari ka daw. Aba, palamunin ka na nga lang dito sa bahay. Nagawa mo pa mambabae. Maghintay ka, Binin. Kapag ako'y manalo na malaki-lakang pera sa sugala, siguraduhin ko sa'yo mumudmuran kita na maraming salapi hanggang sa manawa pa. Tandaan mo yan. Aba talaga naman ang yabang mo, ano? Kakarampot naman ang iyang iniuuwi mo pera bipa sa bahay galing din sa pagsusugan mo. Ang amad-tamad mong mabanap ng mapinong trabaho para humipa ng mais-ayos malaki-lakang pera. Hambog ka pa kung magsalita. Ay naku naman, nag-umpisa ka na namang magbeldo dyan. Nalangapin na naman yan bila mo't hindi na mapidiw sa bagdakdak. Pinamadali na akong uminom ni tatay para makalis na kamit. Hindi nga na umano marinig pa ang nakakairitang boses ng aking nila. Hindi naman napigilan ni nanay ang aking amang huwag na akong isama sa pupuntahan.
Matapos kong uminom ng gamot at dumating na si Mang Dulfo sa bahay, yumarbe ng kanita sa amang matanda. Makaraan ng ilang minutay, kapwa naglalakad na kaning tatlo sa lipna ng iblib na daan. Habang abala sa pagkikwentuhan ng dalawa, pasimpi kong iginagala ang paningin sa paligid. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng kakaiba. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakasunod sa inyo. Pero sa ting lumilin mo na tumihinto naman ako sa padlalakad para alamin ko ano yun. Wala naman akong nakikitang kahit ano. Maski aso o pusa nga ay wala akong nakita. Pero kapag nablalakad na ako ulit, ayun na naman, nakakarinig na naman ako ng kaliskos ng mga tuyong dahon at mga piyosala. Na para bang may kung sino ang nakakatapak doon mula sa hindi kalayuan. Wala bata, bang bagal-bagal mo muna kada? Pwede mo bilis-bilisan mo rin maglakad at pag-iiwanan ka na. Sampit ni Mang Dolfo. Sa kakadyulab ko kung sino may kadagawan na marakaluspusang naririnig ko. Hindi ko man lang na malayo-layo na palang dalawa nun. Patakbo na akong lumapit sa kanila at nilakihim ko na mga akbang ng para masabayim lamang sila maglakad. Humina ako ng malalim at pinisip kong guni-guni lamang ang mga naririnig ko kanina. O kaya ay dala lang siguro ng masamang pakinamdam. Kaya't ano-ano na lamang ang naririnig ko at mga katatakutan papasok sa isipan ko. Dagdag ko pa yung kinuwento o sinabi sa amin na raking ginaniba. Sa katadalan ng paglalakad namin, nakita kong may inabot na telang kulay pula si Mang Dulfo sa aking ama't mabilis naman isluksok yan ni tatay sa pakepin ng kanya sa nawal. Napansin kong kabadong-kabado siya matapos ibulsa ang binigay ng kaibigan niya. Pasimpin tinanong ko siya noon kung alis lamang ba siya. Bakit parang kinakaba nito? Ayos na naman ako anak. Sambit niya. Hagabang niya na ako sinabihang bilisan ng paglalakad para maraping na namin ang bari ang pupuntahan. Makaraan na maigip isang oras ay naraping na namin ang nag-iisang bahay. Sa dulo ng baryo yun. Nagulat pa ako nang madatnan kung lamay pa na ang pupuntahan namin. Hambok akala ko kasi kasiyahan ang pupuntahan. Nagtatakang tinanong ko si tatay kung bakit kami naroroon. Kakilala niya ba ang nakahimlay sa kabaong o ang kaanak man lamang nito at nakikilamay ba kami? Huwag ka mainay, anak. Ang mabuti pa'y pumunta ka muna dun sa mga aidaran magmakipagkwentuhan. Hamlabo mo talaga tayo. Napakamot malamang ako't napapailing. Hindi ko siya maintindihan. Dati-rati naman kapag pumupunta kami sa sugalan ay hindi nga ako pinapalis sa tabi niya. Pero kakaiba ng gabing yan. Lunda sa umpukan na ako ng mga kaidaran ko panaka akong sinisipat si tatay ko anong ginagawa niya. Lumipas ang mga oras. Dumagsa ang mga nakikilamay. Teda marami na rin ang mga taong nagsusugal. Landa sa kalagitnaan ng pagsusugal sa tatay. Kinawag niya ako't pinaupo sa tabi nito. Sinabihang magmasid lamang at papabilibin niya manuwa ko nun. Uwi tayo na yung kiba-kiba anak. Tiyak akong matutuwa na sinanay mo nito at hindi nga na ako pagsasalipa ng masakit. Lakan gising nga pang usad nun. Sa isip-isip ko pa nga noon Sir Seth ay nadiyayabang na naman si tatay. Nalala lang ng ilang beses kung ano na may sinasabi. Mamaya yan paniguradong uuwi na naman kami ito wala naman ng buwisa. Dahil kadalasan naman hindi talaga nananalo ito sa suwel. Pero makalipas lamang ng inang oras, hindi ko maiwasan mamangha sa ipinapakitang sunod-sunod na pagkapanalo ni tatay. Sinabi pa nga ng iba na baka tandaya si tatay Kep palagi itong nananalo na. Sinabi naman ng aking amang sila na ang humawak ng bara at magpangka para mapatunayan lamang niyang hindi siya nandaraya. Kahit mabilangin pa nila isa-isang baraha, bago ibalasa kung nagdududa talaga.
Makalipas ang ilang oras ay halos matano ng lahat ng mga kalaban ni tatay. Si Mang Dulfo naman ay tahimik lamang at nakikisabay lamang sa agos na mga pangyayari ng gabing yon. Masasabi ko may mga natutuwa naman sa pagkamalalo ni Tatay ngon. Siyempre meron ding hindi. Naaasar ang mga ito dahil sa sunod ng pagkatalo. Hanggang sa may isang matandang babae ang umupo at hinamon ng supad si tatay. Purong puti na ang buhok ng matanda. At may purong ito sa noo. Nagmumukha talaga itong babayran o yun bang albularyong katulad ni Mang Tepweng. Yun palagi may nakatali na palis sa noo. Danon ang kustura ng matanda lon. Habang tinitingnan kong matanda, Sir Seth, nakaramdam kaagad ako ng hindi maganda. Ewan ko ba kung bakit pero parang nararamdaman ko ng presensya nga kanina nung papasok pa lamang kami ni tatay sa baryo. Hindi ko naman matandaan kung nakasabayan ba namin ito maglakad, papasok ng baryo o nakasalubong man lamang. Teka ng pula, sigurado ho ba kayong kakalabanin niyo ako? Alam niyo kasi pwede ko naman tayong bigyan na lang ng balato kung kailangan niyo ng pera eh. Sambipi tatay. Ngimisi lamang ang matanda. Bakit? Napatakot ka bang matalo kita? Ako? Natatakot? Naku, wala ako niyan. Hindi pa ako natatakot na matalo. Pag nasabot ni tatay sa matanda. Anda na naman pala eh. Mumpisaan hanapin ang sugal. Kaping-kapi na mga kamay ko eh. Birong wika pa na matanda sa aking ama. Pakiramdam ko noon, may laman ang bawat salitang binibigkas na matanda. Na parang apa may alam ito kung bakit panaging nanalalo si tatay sa sugan ng gabing yon. Napapansin ko rin ang prakaibang pipig ng matanda sa aking ama. Alam mo yung parang ganip, yung may kinikimkim. Ako naman ng mga oras na yun, labis-labis ng pagtataka. Kung kanila'y napapansin kong kakaibang kinikilos ni tatay. Nay naman, napapansin kong hindi maganda ang tingin ipinupukol ng matanda kay tatay na. Parang kulang nila isaksakin nga ng harap-harapan si tatay sa pamamalikan ng panpitig. Habang naglalaro na ng bara si tatay at ang matanda nito, tensyonadong lahat ng mga taong nanonood. Para bang bawat baba ng baraha ay sinusundod niya ng tingin ng mga nanonood. Powerfully nagkaroon ng parigsaan ng dabi niya. Nakailang balasa na sila ng baraha, pero wala pa rin napatalo. Kaya napaka-tensyonado na talaga ng paligid nun. Ang iba na may kinakabahan at inaabangan ko sino ang mananalo sa dalawang nagtatagisan. Panay na rin ang pagpulas ng fouls ni patay sa Noah. Ako naman, para bang biglang nawala ang anirang masamang pakiramdam. There's a tension na dadanap sa namayang yun. Bawat baba ng baraha ay napapahiyaw pa ang iilan sa pag-aakalaw. May mananam na. Halos sa maya-maya pa, usa ng sumurrender si tatay. Sinabi niyang walang mangyayari kung ipagpapatuloy na nila ang paglalaro. Walang gusto mo patalo. Kahit naabutan pa man na sila dalawa ng umaga. Pagdayan ni tatay, yumapit sa kanya ang matanda't nagsalita ng pabulo. Pero hindi yan nakaligtas sa pandinig ko gawa ng magkatabi lamang kami ni tatay nun. Ibalik mo na sa akin ang kinuha mo. Dahil kung hindi, anak mo ang kukunin ko. Sabay tingin sa akin ng malalim. Noong marinig ko ang sinabi ng matanda, hindi ko naiwasan magtaasan ng mga balahibo ko sa bata. Lalo makita kong biglang kumislap ng panandalian ang mga mata ng matandang yan. Para yung mata ng isang pusang nagagalit. Sandaling hindi nakapagsalita si tatay dahil sa pagdagulat. At napansin ko ang pamumutla ng labi niya habang nakatiyang sa matanda. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda at ano ang kinuha ni tatay sa kanya.
Kabado man. Tinanong ni tatay yung matanda ko ano pigabsa sa sabi nito at anong kinuha niya dito. Huwag ka nang magmaang-maalan pa. Alam mo ang ibig ko sabihin. Bibigyan lamang kita ng ilang araw para ibalik mo sa akin ang paghahari ko. Kung ayaw mo may mangyari sa anak mo o sa pamilya mo. Sa talikod at pagalis nun. Mabilis na pimalabit ni Mang Glifo si tatay at nagtatakang pinanong siya kung ano ang ibinubulong sa kanya ng matanda. At bakit parang napakot siya bigla. Hindi muna sinugot ni tatay ang tanong ni Mang Glifo. Sa halip ay hinatak niya palayo sa nag-uumpukan ng kaibigan niya. Sandali nga lang pre. Sagutin mo nga ako kung ano yung binulong sa'yo ng matanda kanina bago siya umalis. Glifo, magtapat ka nga sa akin. Saan mo ba't ang kinuha tong damit na binigay mo sa akin na? Doon lang sa sitio na puntahan ko nakaraan. Noong kinuha ko yan ikaw ka agad ang naisip ko kaya ayan, binigay ko sa'yo. O, di ba? Tama ang sabi ko. Siswertein ka kapag hawak mo yan. Ayun o, tiba-tiba kang uuwi sa inyo. Pero, yumalay yun ang tanong ko. Sabihin mo na sa akin kung ano yung binulong ng matanda sa'yo. Kakalibar ang ginawa niyang pagnisi. Kinikilabutan ako. Anito. Nagparingalina muna si tatay at siniguradong walang ibang makakarinig maliban sa akin. Bago niya sinabi kay Mang Bulfo kung ano ang sinabi ng matanda. Anak no. Ano? Ibabalik mo ba rin sa matandang yan? Mabilis ang naging tubo ni tatay sa tanong ng Mang Dulfo. Sinabi niya ritong hinding-hindi niya ibabalik ang pampaswerteng hawak niya naman na mangyari. Naidlam siya sinuwerte. Kaya hindi siya papayag na ukunin ng matanda ang babi na nasa kanya na. Ako na yung may hawak nito kaya afin na to. Hindi niya makukuha yung babi na hawak ko na. Paano yung anak mo? Hindi ka ba natatakot sa ginawang pagbabanta ng matanda? Matanda na yung paring Dulfo. Isang tulak mo yung sa babaeng yan Tiyak sasadsad lagad siya sa lupa at may hirapong patabawan. Kita mo na may alok hawak ng saklay huwag ka matakot doon. Nagkipit balikat si Mang Dulfo at sinabihan si tatay na siya raw ang bahala. Kung balak niya bang ibalik din sa matanda ang binikiring ito o hindi. Pinayuhan din siya ni Mang Dulfo na mag-iinat palagi. Iba tayo kasi ang kutub niya doon sa matanda. Unang kita niya pala ay mukhang hindi na mapagkakatiwalaan. Tampantin tumango ang aking ama't sinabihan ng kaibigan niya. Huwag siyang alalahanin at huwag nang isipin pang tungkol dun sa matanda niyo. Alam mo, mabuti pa, umuwi na tayo Nawala na ako ng gana maglaro Rani pa ng aking ama't nilapipengin ang asawa ng ibinurol at nabigyan ng abuloy. Mabuti pa Ako rin naman nawalan na din ako ng gana. Nang gabing yun, ligtas kaming nakauwi. Walang pagsibla ng labis na sayang nararamdaman ng aking ina nang makita niyang malaki-laki ang dala naming pera. Naulit at naulit pang huling dumadayo kami sa mga namayan para magsugay si tatay. Kahit sa sabungan, pumupustay pa't hindi kami umuuwi ni Lohan. Na mula panahon nito ay hindi ko alam kung anong pampaswerte ba ang binigay ng Mang Dulfo kay tatay. Happy naman sila sa lahat ng napapanalo na ni Tatay Sir Seth. Kaya palagi na naming kasama ni Tatay sa Mang Dulfo. Tuwigil na sa pagtatrabaho si nanay noon at nagpatayo na lamang ito ng tindahan para yun ang pagkakaabalaan niya. Gumanda at yari na rin sa bato ang bahay namin. Gawa ng hindi kami umuuwing talo na ni Tatay. Masasabi kong talagang swerte kami ngayon. Kumbaga, tinupad ni Tatay ang palaging sinasabi nga kay nanay na pamumudmuran nito ng maraming pera. Oras na swerte siya sa pagsusugal. At nangyari nga yun. Ang buong akala ko'y wala ng katapusan ang anong klaseng kalakaran ng buhay namin. Kumaga, tuloy-tuloy ng pinatamasa naming swerte. Pero isang gabi nun, pasado 1:00 na ng madaling araw ito napakadilim na randaan.
Pauwi na kami ni Tatay at Mang Dulfo. Dating kami sa Lamayalap tayo ng dati. Iba-tibaan naman kaming umuwit paniguradong nga. Bukas na bukas ay sasamahan ko na naman si Nanay na pumunta ng pamalengke para mamili ng mga masasarap na lutuing pagkain. Tigisang bag pa lang amin ni Mang Dulfo. Halos mapunong layo ng pera. Halo-halo yan. Tay mga barya at papel. Napansin kong nagmamadaling nadlakad sa tatay. Kulam na lamang ay takbuin niya ang daan. Makanaping lamang kadad kami sa bahay. Nagtataka na ako kaya tinanong ko si tatay kung bakit madaling-madali ito. Ang bigat pa naman ng bitbit kong bag kasi halos pulong baryang laman nun. Isa pa, kanina pa masama ang pakiramdam ko at parang mabibiyak ng ulo ko sa sobrang sakit. Bakiwari ko rin ay para akong binugbog gawa ng masakit ang kalamnan ko at parang nasusuka ako noon. Pinipiis ko na nga ng na pinbilag ginalo ang aking amat. Baka mawala ito sa konsentrasyon sa pakikipaglaban sa sugal. Dahan-dahan lang tayo maglakad tay. Mas lalo akong naiino kapag binibilisan natin eh. Hani ko nga naman pre, maghina-hina lang tayo sa paglalakad eh. Pauwi naman na tayo eh. Relax ka lang. Lampingnan ko si tatay. Agakpak ang pawis niya pa parang kinakabahan. Pero noong sabihin niya sa akin ang dahilan kung bakit gusto niyong makarating agad kami sa bahay. Ako naman ang kinabahan at nakaramdam ng takot sa sarili noon. Ayon kay tatay, nakita niya na naman talino sa lamayan ang matandang babaeng may banta na sa ulo. Iyon yung matandang minsan yung nakalaban sa sugal na hindi matalo-palo. Yung nagmamay-ari ng pala-pala niya. Masama yung nakatipid sa kanya kanina. Tapos ay pipingin bilumano sa akin. Oy, kano ko ba hindi ka takot din sa matanda? Bakit nga parang aligaga ka makaraping kagat sa bahay niyo? Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero kinabahan talaga ako. Kapag nasa kalabitnaan na tayo, ako na yung magdala ng bag adak ha. Kumamuha ko at nagbabali na hanggang sumunod kay tatay eh. Makalipas ang ilang sandali. Masaliblib na kami. Doon na kami kapwa napigilan sa paglalakad. Sa kadahilan ng nakarinig kami ng mahihinang kaluskusan sa paligid. May mga angi binahayop akong narinig at talagang nanonood yan sa kalamnan ko. Ong kayap nagtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Simple, narinig niyo ba yan? Tanong ni Mang Dulfo. Ang tinatukoy niya ay ang mga mahihinang paganir. Kiningnan ko si Mang Dulfo. Tumango ako nun. At sa mahinang boses ay tinanong ko rin siya kung anong klaseng hayop yung mga anlim na naririnig namin nun. Humiling-iling ko at nagwikon hindi niya rin alam kung ano bang klaseng hayop ito. Tara na, magpatuloy na tayo maglakad. Ayahan ni tatay. Nakita kong inilabas niya na ang balisaw sa bulsa. Ganunbid sa Mamplifo. Doon tingnan ko ito ay nakita kong hawak-hawak niya ng balisaw. Parang may laban silang pinagkahandaan. Patuloy kaming naglalakad. Pero nakailang hakbang pa lamang kami. Bigla na lamang napaatas si tatay at parang may tinititigan siya sa unang parte ng daan. Pelyat huminto kaming dalawa ni Mang Dulfo sa paglalakad. Tiningnan ko rin ang parte kung saan nakatipid si tatay. Mabuti na lang at may buwan ng gabi niyon. Aya't hindi nakaligpes sa paningin ko ang nilalang na pinipitan ni tatay. Halos manlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala. Nang mapipigan ko ang isang malaking pusa noon. Na halos kasing tangkad ng aso. Kakaiba ang wellness nito dahil para yung magkahalong itsura ng pusa't mosal. Malaki ang mga matang namumulat, walang igil sa pag-anil habang nakaharap sa amin. At para bang susunggaban na kami nito. Maya-maya pa. Bigla na namang itong tumayo.
gamit lamang ang dalawang paa sa likuran. Parang isa na itong tao. Sa isang kurap nga lang ng mga mata ko ay mabilis na nawala na parang bula ang nilalang na ito. At sa halip, isa ng matandang babae ang nakatayo sa kinapwestuhan noon. Mas lalo akong kinabahan dahil sa kitang-kita kong siya ang matandang babaeng nakaharap ni tatay noon sa sugalan. At marahil, ito rin ang matandang tinutukoy kanina ni tatay na nakita niya dito sa lamayan na ito. Galit na galit yung mukha niya. Hindi niya inaalis yung titig sa amin. Hindi ba't binalaan na kita? Pero hindi mo sinunod at ipinagsawalang bahala mo lang ang babala ko. Maniningil na ako. Teka, ano ba yung kinuha ko sa'yo at palagi mo ako sinusundan ha? Alam kong alam ni tatay kung anong tinutukoy ng matanda pero pinili niyang magsinungaling. Narinig ko pang sinabi ni tatay na alam niya umanong palaging naroroon sa lamayan ng matanda. Kung saan siya nakikilamay. Ang ibig sabihin lamang noon, siya talaga ang sinusundan ng matanda at hindi lamang nagkataon nito. Nagulat naman ako nang sabihin ng matandang kinuha umano ng kaibigan ni tatay ang daliri ng anak niya. Nararamdaman niyang hawak ni tatay ang bagay na yon. Pre, Dulfo, ba't di mo sinabing aswang pala yung kinuhaan mo ng daliri, pre? Mayari pa tayo nito mayon. Ay naman kamang Dulfo. Hindi niya alam. Hindi niya alam na hindi pala normal na tao ang bangkay ng tinanggalan niya ng daliri noon. Kung alam niya, di sana hindi niya na ginawa yon. Kaya pala ganun na lamang kabilis kapitan ng swerte si tatay. Dahil pagmamay-ari pala ng isang aswang ang bagay na nasa kanya. Magsasalita pa sana si tatay pero walang ano-ano. Bigla na lang siyang sinunggaban ng matanda. At sa isang kislap lang ay bigla itong naging isang kakilakilabot na nilalang. Grabe yung pangangatog ng tuhod ko ron. Natumbakot sumalampak sa lupa. Dali-daling sumaklolo si Mang Dulfo. Itinarak niya sa lupa ang balisong pagkatapos ay mabilis na nilapitan niya si tatay na patuloy pa rin tinutugmog ng matanda na yon. Paglapit ni Mang Dulfo, sunod-sunod na itinarak niya ang balisong sa katawan ng nilalang. Nung makawala si tatay, ay ginaya niya ang ginawa ni Mang Dulfo. Pinagtulungan nilang saksakan ito hanggang sa nangisay na lamang at bumagsak ito sa lupa. Pagkahandusay, kaagad na hinatak ni tatay ang kamay ko't nagmadali na kaming tumakbo. Narinig ko pang sinabi niyang baka may iba pang kaanak ito at balikan kami. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggat hindi kami nakarating sa bahay. At nung makauwi na kami noon ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Pinainom kami ng nanay ng tubig. Nang may masmasan, doon na ikinuwenta ni tatay at Mang Dulfong tungkol sa pampaswerte sa sugal na hawak-hawak ni tatay. Sabi ni Mang Dulfo, minsan nang naikwento sa kanila ng isa sa mga nakainuman nila noon ni Mang Dulfo na pampaswerte umano ang daliri ng patay. Magputol ka lang raw noon at dalhin palagi pag nasa sugal. Tiyak palagi kang siswerte at yun ang nangyari. Pero bago e-epekto manong swerte, ay may mga bagay at ritual pang ginawa silang dalawa. Latanging sila lamang ang nakakaalam. Sinunod lang nilang sinasabi ng antingerong nakainuman nila noon. Matapos nilang gawin yun ay napagpasya ng dalawa na si tatay ang ahawak ng daliri ng bangkay. Pero hati sila sa lahat ng swerte makukuha ni tatay. Kinabukasan ay hinanap nila tatay ang antingerong nakainuman. At sinabi ritong tungkol sa nakuha nila. Pag-uwi ni tatay ay narinig kong sinabi na kay nanay na may mga orasyon umanong ginawa ang antingero para hindi sila matuntun ni Mang Dulfo muli.
ng mga kaanak ng bangkay ng aswang na inalisan nila ng daliri noon. Nagpatuloy pa sa ginagawang pagsusugal si tatay. Pero sa pagkakataong yon, tig-isang pampaswerteng hawak na silang dalawa ni Mang Dulfo. Sa ikalawang pagkakataon, inilapit muna nila sa antingerong kakilala bago ginamit ang pampaswerteng nakuha. Hanggang sa katagalan, ewan ba namin. Pero nawala ang swerte ng mga daliring ito. Pero magpaganon pa man ay tumigil na rin sa pagsusugal si tatay noon. Dahil maaga po siyang natasakit. Na-stroke po yung kanang bahagi ng katawan niya. Nakakagalaw at nakakatayo man pero limitado na lamang. Kung ano man yung naipon na negosyo namin noon sa mga napanalunang sugal ni tatay, yun ay nanatiling negosyo namin. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.